Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Gising na po, bango na at nang malaman na kaagad ang pinaka-latest sa kaganapan hindi lang po sa ating panahon kundi pa rin po sa iba't ibang bahagi at aspeto po ng ating buhay. Iba na talaga ang maagap kaya naman gawin ang bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ang pagtutok sa Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, kasama nyo ngayong Miyerkules, July 17, 2013. Ako ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Ngayon po inaalala natin ang pagkakalagda ni President Elpidio Quirino sa Republic Act No. 333 para po gawing kabisera ng Pilipinas ang lungsod ng Quezon. Naganap po ito noong July 17, 1948. Pero pagdaan po ng mga taon noong Hunyo 24, 1976, sa bisa naman po ng Presidential Decree No. 940, muling ibinalik naman sa Maynila ang pagiging kabisera ng bansa. At alam nyo ba na ang lungsod din po ng Quezon ang kauna-unahan sa Pilipinas na gumamit ng computer sa sistema ng pagbabayad? Kaya naman para po sa mga taga Quezon City at syempre po sa mga taga Maynila na rin binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Samantala, kagabi po mga kabayan ay nakaranas tayo ng mga pag-ulan dito po partikular na sa may Metro Manila dahil po sa pagbuhos nito, naitala po ng MMDA ang baha sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan. Ayon po sa MMDA Flood Control, kagabi po ito ay between 7 to 8 p.m. sa mga sumusunod na lugar. Sa EDSA A. De Jesus, Caloocan, umabot po ng 4 inches. Sa MCU EDSA Caloocan naman po, 5 inches po yan. Sa Arpapa, Caloocan, sa may Rizal Avenue, umabot po ng 37 inches noong 8:17 p.m. at bumaba rin po ito noong alas 10 ng gabi. Meron din po sa Kalayaan towards Market, yan po ay 6 inches. Sa Mandaluyong Plainview naman po umabot po ng 6 inches din. At sa Fairview ito naman po no, sa New and Old Zaniga, yan po ay 18 inches. Sa Hagdan, 18 inches din po. At sa Barangka Drive, meron din pong 18 inches. So ayan po, kagabi po ito naitala pero ayon nga po sa MMDA Flood Control, sa ngayon wala pa naman pong naitatala ulit. Kaya tutok lang po sa mga updates mula po sa aming programa dito po sa Panahon TV. Ngayon naman para po i-update na po tayo sa lagay ng panahon natin ngayong araw, makakasama po natin si Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning po, Ma'am Amor, at sa lahat po ng mga taga-channel 4, lahat po ng viewers. Mr. Mendoza, kahapon po ayon po sa inyong 5 p.m. weather forecast, bahagya nga pong lumakas pa itong si Bagyong Isang at ito po ay namataan na malapit po dito sa may Baler, Aurora. So sa mga oras na ito po ba, ano na bang update natin sa lokasyon nito? Ito po ba ay patuloy sa paglakas? At kailan po ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Tulad po ng ating nakikita sa satellite imagery, ang bagyong si Isang po ay nasa silangang dalampasigan o silangang baybayin po ng Cagayan, Isabela area. At ito nga po, sangayon sa aking mga kasamahan sa Pag-asa ay naglandfall po sa bandang Estagno Point sa Isabela. At kanina po ika-4 ng umaga, ang bagyong si Isang po ay namataan po sa pamamagitan ng all satellite at saka lahat po ng update sa layo po na 70 kilometers sa silangan po ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay pa rin po niya ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit po sa gitna. At ito po nga po ay kumikilos ng pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Kung mananatili po yung velocity na 15 kilometers per hour at mananatili po yung kanyang trajectory, ito po ilalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng hapon. So ayan po, naglandfall na po pala itong si Bagyong Isang dyan po sa may Cagayan, Isabela area nga po. At saan po ba na ngayon nakataas ang ating mga storm warning signal? Meron pa po ba tayong nakataas na ganitong babala? Sa kasalukuyan po, nakatala po yung ating babala ng bagyo numero 1 sa mga lalawigan po ng Abra, Cagayan, Calayan Island, Babuyan Island, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes Group of Islands, Ifugao, Mountain Province,
Quirino at Isabela. Ang mga lugar pong nabanggit ay magkakaroon po ng mga pag-ulan at pagbugso po ng hangin from 45 to 60 kilometers per hour. Ayan, Mr. Mendoza, ano po naman ang naging dahilan po ng mga pag-ulan na naranasan po, partikular na dito po sa mga kabayan natin sa Mimaropa, Calabarzon, at maging dito po sa Metro Manila kahapon po yan at kagabi? Ito po ba ay epekto rin itong bagyo o ito po ba ay epekto na dito tinatawag natin na Southwest Monsoon o hanging habagat? Kamusta na po ba ang status ng weather system na ito? Actually, totoo po yaon, apektado po ng hanging habagat ang mga lugar pong nabanggit. Yung pong Mimaropa, kasama pong Metro Manila at Calabarzon. At yung pong mga lugar na yon ay nagkaroon nga po ng mga pag-ulan. Sanhi po ito ng Southwest Monsoon or habagat. Ito pong ating habagat ay still na mananatili po sa mga susunod pa pong mga araw pagkat panahon po tayo ngayon ng Southwest Monsoon. Ayan, kaugnay po ng inyong kasagutang ito, no? Since alam na po natin ngayon na kapag po talaga may sama ng panahon o bagyo na umiira dito sa ating PAR, ay lumalakas nga po itong ating Southwest Monsoon o hanging habagat. Kaya po mga kababayan, kahit po yung mga lugar na hindi naman po kabilang dito sa binigyan ng storm warning signal ng Pag-asa, ay nakakaranas pa rin po ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Pero eto po, Mr. Mendoza, ano po ba ang pagkakaiba ng epekto ng mismong bagyo sa epekto po ng hanging habagat lamang? May pagkakaiba po ba ang epekto nito o yung intensity of rain po, pati na rin po yung duration of rain na mararanasan? Actually, totoo pong mayroong pagkakaiba. Yun pong rainfall duration, intensity of rain, lakas po ng hangin. Pero meron pa po akong idaragdag doon, yun pong rainfall distribution. Totoo po na kapag meron pong bagyo, lalo na nga po yung bagyo si Isang, ito po ay nagdadala ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Ganon din po yung Southwest Monsoon, nagdadala rin po ito ng mga pag-ulan at malalakas na hangin. Kaya nga po, kapag nagkaroon nga po ng makakapal na ulap at nagkaroon nga po ng tinatawag nating pag-ulan, sa tapat po na inuulan, sigurado po magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan, and rainfall distribution is one of the factors upang magkaroon po ng differentiation ang ating pong ang epekto ng Southwest Monsoon at ng Tropical Depression na sa Isang. Ayan, naintindihan na po ng ating mga kababayan kung ano po ang pagkakaiba at ito nga pong diniscuss ninyo na tungkol dito sa rainfall distribution. At eto naman po, Mr. Mendoza, kahapon po, nakamusta ko na rin po ito, no? Ito po ayon po sa inyong weekly weather outlook ngayong po Miyerkules. Meron po tayong inaasahan na mabubuong low pressure area dito po sa West Philippine Sea. So, natuloy po ba ito? Ano na po ba ang kondisyon o status nito po mga kaulapan na binabantayan natin sa West Philippine Sea? Actually, meron po talagang tayong southwesterly wind flow or southwest monsoon. Nakakaapekto nga po ito sa kaldurang bahagi ng ating bansa Pilipinas. And then, marami nga po tayong napapansin na marami tayong kaulapan na nandiriyan po sa West Philippine Sea. At ito nga po na ating pinag-aaralan sa kasalukuyan, wala pa po tayong natatanaw, wala pa po tayong nakikita na low pressure area. Pero sa susunod pa rin po mga araw, umaasa pa rin po tayo na magkakaroon po ng low pressure area na sisibol o na talagang dito po mag-uugat sa tinatawag po nating kaulapan in the western section ng ating bansang Pilipinas. Ayan po natin ang mga kaganapan tungkol dito sa ating panahon. Ayan po mga kabayan, nabigyan na po tayo ng ideya. Maraming salamat po Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Natunghin nga po natin ang magigilagay na ating panahon. Ngayon naman po, dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 5:35 a.m. at lulubog naman po ito 6:29 p.m. Ang moonrise naman po natin ay 12:54 p.m., moonset po 11:56 p.m. at ang ating illumination po ay 60%. At ito naman po ang ating face of the moon ngayon pong July 23 naman. Magkakaroon po tayo ng full moon, yan po ay 2:16 a.m. Para naman sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of NAMREA. Ang high tide po natin ay 4:32 a.m. Yan po ay 0.95 meters. At ang low tide naman po natin ay 12:01 p.m. Yan naman po ay 0.46 meters. Time check ang Philippine Standard Time po natin ay 5:09 ng umaga. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.